Magandang hapon mga bata. At ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, magandang hapon. Bago natin simulan ang ating talakayan, mayroon muna tayong gagawing aktibidad na tinatawag na hulaan mo ako. Kailangan ninyong hulaan kung ano ang mga kagamitan na nasa larawan na ginagamit natin sa paghahalaman. Huhulaan ninyo ito sa loob lamang ng 5 segundo. Naintindihan ba mga bata? Okay, at tayo magsimula na. Sa unang larawan, sige, Estel, ano sa unang larawan? Timba? Sige, titingnan natin kung tama ba. Tama si Estel. Ito ay isang timba. Sa pangalawang larawan, ano ito? Sige, Richmar. Okay, tama. Ito ay rigadera at ginagamit sa pagdidilig ng halaman. Okay. Sa pangatlong larawan, sino ang makahula? Sige, Fitzy, ano ito? Pala. Okay, titingnan natin kung tama ba. Tama si Fritzy. Ito ay pala. Ginagamit ito pang bubungad o paghuhukay ng lupa. Sa pang-apat na larawan, ano ito? Sino makapagsasabi? Okay, tingnan natin kung tama ba. Tama. Ito ay isang gloves. Ginagamit ito para protection sa ating kamay. Okay. Nung nakaraan po, nalakay natin ang tungkol sa agrikultura. Tama ba mga bata? Okay. So, upang masukat kung may natutunan ba kayo sa ating tinalakay, nung nakaraan po, magkakaroon tayo ngayon ng gawain na pinamagatang sagutin mo ko. Mayroon akong inihanda dito apat na sombrero at bawat sombrero may nakadikit na tanong sa ilalim. Hahatiin ko kayo sa apat na grupo at sa bawat grupo kukuha kayo ng isang sombrero at magtutulungan kayong sagutin kung ano ang inyong nabunutan. Maliwanag ba mga bata? Okay. So sa unang grupo is si Givanica, pangalawang grupo si Estel at pangatlong grupo si Richmar at pang-apat si Fritzy. So okay. Sa so sa grupo ni Givanica, saan dito ang gusto ninyong bunutin na sombrero? Pumili kayo ng isang sombrero at ating sasagutan. Po? Una? Ano ang forestry? Tama. So, sa pangalawang grupo, ano ang horticulture? Sino ang pangalawang grupo? Sige, Estel.
Tama. Ang horticulture ay ang pag-aaral at pag-aalaga sa mga halaman, gulay, prutas at mga ornamental na tanim. Pangatlong grupo, sino ang nakaano dito? Sino ang pangatlong grupo? Sige, Richmar. Ano ang agronomy? Sino yung grupo? Tama. So, huling grupo, ano? Ah, agrikultura. Sino ang pang-apat na grupo? Yan, grupo ni Fredzy. Ano ang agrikultura? Lahat ng inyong sagot ay tama at talagang nakikinig kayo sa ating tinalakay noong nakaraang tagpo. At ngayon, mga bata, sino dito sa inyo ang marunong magtanim? Meron ba? PST lang ba? Mabuti naman kung ganun. Alam niyo ba kung ano-ano ang mga kagamitan o gamitin sa pagtatanim ng halaman, mga bata? Ano-ano ito? Okay, magaling. Okay, maya. Dahil ngayong araw na ito, mga bata, ay meron akong ipapakilala sa inyong kaibigan. Siya si Mang Ruben. Siya magtanim ng halaman. Nangangailangan nung dahil nawawang kagamitan sa pagtatanim. Maaari ba nating tulungan si Mang Ruben, mga bata? Mabuti naman kung gano'n. Hahanapin natin dito kung ano ang mga kagamitan sa paghahalal. Ano ang inyong nakikita, mga bata? Lupa? Ano pa? Tubig? Ano pa? Madali, madali. Ano pa? Ano? Smile? Halaman. Lahat ba na inyong nakikita dito sa larawan, mga bata, ay ginagamit natin sa pagtatanim? Or gagamitin natin sa pagtatanim? Galing. At dahil inyong ginawa at dahil natulungan at ninyong hanapin ang mga kagamitan ni Mang Ruben, masaya siya turuan tayo papaano ang tamang pagtatanim ng natural at organikong halaman. Pero bagong lahat, meron siyang binigay mga palatuntunin na dapat nating sundin. Maliwanag ba, mga bata? Sige, basahin natin lahat. Basahin natin ang palatutuntunin na binigay ni Mang Ruben. Una, ibasa lahat po. Ano pa? Tama. Ano pa? Okay. Ang huli ay magaling. Handa na ba kayong matuto kung paano magtanim ng organiko at natural na pananim, mga bata? Buti naman kung ganun. At ngayon, tatawagin natin si Teacher Estel para i-discuss ang ito.
At ngayon mga bata, sino dito sa inyo ang may tanim na halaman sa bahay mga bata? Ako po, teacher. At anong uri ng halaman ito mga bata? Gulay, prutas, gaya ng kangkong, batong, at okra. Wow, magaling! Sino dito sa inyong mahilig magtanim ng maraming halaman mga bata? Kami po, teacher. Wow, ang galing naman! At ngayon mga bata, ang tatalakayan natin ay may koneksyon sa pagtatanim. May dalawang uri ng pamaraan ng pagtatanim. Ito ay ang organikong pagtatanim at natural na pagtatanim. At ngayon mga bata, kung magtatanim tayo ng halaman, ano kaya ang ating makukuhang benepisyo mga bata? Marami po ang benepisyo na ating makukuha, teacher. Tulad ng masustansyang gulay at paraan din ito para mag-ehersisyo. Tama, may marami talagang makukuha tayong benepisyo mula sa pagtatanim ng mga halaman. Makapag-ehersisyo tayo at makakain tayo ng masasarap na mga pagkain tulad ng prutas at gulay. Tama rin mga bata. Ito rin ay isang sining ng pag-aayos at pagtatanim ng mga halaman tulad ng ornamental, gulay at punong kahoy. At ngayon mga bata ay tatalakayin natin ang pamaraan ng pagtatanim. Ang organikong pagtatanim at natural na pagtatanim. At ngayon, ang organikong pagtatanim mga bata ay ito ay ang pagtatanim mula sa organikong buto o binhi. Ibig sabihin, ang butil ay dapat na manggaling sa isang organikong halaman. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. At ngayon ay tatalakayin naman natin ang natural na pagtatanim. Mga bata, ang natural na pagtatanim ay ang paggamit ng iba't ibang bahagi ng tanim tulad ng ugat, puno, sanga, at dahon. Ang mga ito ay inihiwalay ay pinaglalagpo upang maging bagong tanim. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. At ngayon mga bata, may tanong ako. Ano ang kaibahan ng natural at organikong pagtatanim mga bata? Ang organikong pagtatanim ay walang chemical, natural na paraan lamang ng pag-aalaga at ang natural ay hindi sadyang binago o hinulma ng teknolohiya. Magaling mga bata. At ngayon mga bata ay tuturuan ko kayo kung ano ang mga hakbang ng pagtatanim. Handa na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Mga bata, kanina ay nag-uusap kami ni Mang Rubin. Tinuruan niya ako kung paanong magtanim ng halaman ng mga bata. At ngayon ay tuturuan ko naman kayo kung paano magtatanim mga bata. At ngayon mga bata, ang unang hakbang ng pagtatanim ay ang paghahanda ng lupa. At ngayon mga bata ay may inhanda ako ditong lupa dahil ngayon ay magtatanim tayo. Ang paghahanda ng lupa mga bata ay siguraduhin malambot at maamo ang lupa kung saan itatanim ang binhi. Ngayon ay patungo naman tayo sa pangalawang hakbang, ang gumawa ng linya o butas. Mga bata, gumawa ng maliit na butas o kanal sa lupa gamit ang daliri, patpat o lagari. Depende sa laki ng binhi. Ngayon gagawa ako ng butas sa ating lupang inihanda. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking ginawang butas. Gumawa ako ng maliit mga bata. Dahil ang gagamitin natin ngayon na halaman ay isang butil. Ipapakita ko sa inyo ang aking ginawang butas. Ngayon. Ayan. At ang tatlong hakbang mga bata ay ilagay ang tanim. Meron akong tanim. Ito ay buto mula sa sitaw mga bata. At ngayon ilalagay ko ang
tanim. Ang paglalagay ng binhi sa butas o kanal ay maingat at tiyakin na hindi masyadong malalim o masyadong mababaw mga bata, okay? At ngayon ay ilalagay ko na to ang binhi. Ito na mga bata, nalagay ko na ang binhi. At ngayon, ang pang-apat na hakbang ay takpan o patagin ang lupa. Takpan at patagin ang lupa. Ngayon ay tatakpan ko ang ating tanim. Tampalin at takpan ng marahan ang butas o kanal upang masiguro na mahigpit ang pagkatabing ng binhi. Ngayon ay tatakpan ko na mga bata. Ito na. Hindi na makikita ang ating butil o binhi na aking tinamin dito sa ating paso. At ngayon ay ang panglima ay ang bantayan at diligan ang ating halaman. Mga bata, bantayan ang taniman at tiyakin na hindi ito ay maagnas o diligan ng maayos depende sa pangailangan ng halaman. Nakikita nyo sa larawan na may bata na nagdidilig ng kanyang halaman. At ngayon mga bata, naintindihan ba ang iba't ibang pamaraan ng pagtatanim o hakbang ng pagtatanim mga bata? Opo, teacher. At ngayon mga bata, upang malaman ko kung kayo ay nakinig o may nalalaman o sa ating tinalakay, ay mga iba't iba ko mga katanungan. Una, ano ang pagkakaiba ng natural at organikong pagtatanim mga bata? Ang organikong pagtatanim ay walang chemical, natural na paraan lamang ng pag-aalaga at ang natural ay hindi sadyang binago o hinulma ng teknolohiya. Tama, talagang nakikinig kayo sa ating tinalakay. At ngayon mga bata, ay bigyan natin ang ating sarili na maraming pakpak mga bata. At ngayon mga bata, ay tatawagay natin si Teacher Fritzy! Hapon mga bata, Magandang hapon po, teacher. kamusta kayo? Mabuti naman po, teacher. Mabuti naman kung ganon. Ngayon tatanungin ko kayo kung meron kayong natutunan sa tinalakay ni Teacher Estelle. Bakit mahalaga ang pagtatanim ng halaman sa kalusugan at kapaligiran? Ako po, teacher. Sisa, Ang pagtatanim ng halaman ay nagbibigay ng masustansyang pagkain at malinis na hangin, nagpapalakas ng kalusugan ng katawan at naglilinis ng kapaligiran mula sa carbon dioxide po, teacher. tama at pwede rin itong pagkakitaan. Sa paanong paraan mapapahalagan ang ating tinanim na mga halaman? Ako po, teacher. Ako po. Princess, Mapapahalaga natin ang ating tinanim na halaman sa pamamagitan ng regular na pag-aalaga at pagbibigay ng proteksyon laban sa mga peste o sakit po, teacher. paano pinapakita ng organiko at natural na pagtatanim ng halaman ang halaga sa kalikasan, kalusugan at pangmatagalang kaunlaran? Ako po, teacher. Ako po. Sista, Ang organiko at natural na pagtatanim ng halaman ay pinakita ang pangangalaga sa kalikasan, kalusugan at pangmatagalang kaunlaran sa pamamagitan ng hindi paggamit ng kemikal, pagpapalakas sa kalidad ng produkto at pangmatagalang pag-unlad ng agrikultura po, teacher. magaling! At ngayon mayroon na naman tayong panibagong aktibidad. Hahatiin ko ang klase sa 4 na pangkat. Pipili kayo sa 2 uri ng pamamaraan ng pagtatanim, ang natural at organikong pagtatanim. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto at itaas lamang ang inyong flag kapag kayo ay tapos na. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher.
Okay. Ngayon naman, mayroon kayong sasagutan. Isunod-sunod ang mga hakbang sa tamang paraan ng pagtatanim ng halaman sa pamamagitan ng paglagay ng numero sa patlang. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Tapos na ba kayo? Opo, teacher. Sa testo naman, kulayan ng birding kulay ang flag kapag ang pangusap ay tama, pulang kulay naman kung ito ay mali. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. At para naman sa inyong takdang aralin, gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng halimbawa sa natural at organikong pagtatanim. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Yun lamang at maraming salamat. Paalam mga bata. Paalam na po at maraming salamat, teacher.